Isang parang araw sa kanya. Welcome to the 365 Daily Devotion. Ngayong araw, itatako tayo sa ating panibagong topic ng ating devotion at ngayon ay pagpapatuloy lang ng ating seminary edition na patungkol sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga tayo ay lagi nag-devotion para maging disciple, maging susi sa mga tao na nakapanood at nakapakinig nitong devotion natin na matuto or mas lumawak yung kanilang wisdom about the Word of God. Kaya nga lagi ko yung hinihikayat na panoorin natin itong devotion natin dahil dito is magkakaroon tayo ng kaalaman kung sino nga ba ang Panginoon natin at matatama na natin yung mga pagkakamali natin sa buhay. Di ba nga kung yung mga appliances, gadget, is meron silang manual, paano gamitin, paano ayusin. Tayo naman ay meron tayong Bible na ay magiging manual of life natin. Kaya basahin natin yung mga salita na yun dahil ayun ay para sa atin, hindi para sa kung sino man ay na makakatulong sa atin. So yung topic natin ngayon is Know Your Why. Kumbaga sa mundong ito, alamin mo bakit ka nga ba nabubuhay, bakit ka narito sa sitwasyon na to, bakit mo ginagawa itong bagay na to, bakit mo dapat aralin yung salita ng Diyos at bakit ka nga ba dapat huwag gumawa ng mga mali. So alamin mo yung mga kapatid, so yung pinaka-the best na paraan, way para malaman mo yung way mo sa mundo is yung aralin mo yung Word of God, i-adapt mo sa sarili mo. For example is, ba't ka nga ba namumuhay sa mundo ito? So, marami sa atin sasagot, para yumaman, para makatulungan tong kapwa natin, which is mali. So, feeling ganon, the way na sa mamumuhay sa mundo ito. Pero yung tama is, namumuhay ka para kaliguran ang Panginoon, para i-glorify siya. So, masahin nga natin yung ating Bible verse na Philippians chapter 1 verse 21 to 24. So, ang sabi dito pala, for to me, to live is Christ, and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and to be with Christ, which is better by far, but it's necessary for you that I remain in the body. So mga kapatid, alam naman natin tayo ay namumuhay at mamamatay na dapat ang Diyos ang pinakalikan natin. Kailangan tayo mamuhay sa katawan ng ating Panginoon Kristo at magiging fruitful natin sa buhay natin na puno-puno tayo ng kagalakan, kasiyahan, pagpupuri sa ating Panginoon. Piliin natin kung sino yung tama. Yung desire natin is makasama natin ang ating Panginoon na napaka-better naman talaga sa buhay natin. So, kailangan is glorify kita. Gusto na kitang makapiling life. Sino ba naman ang gusto makapiling ang health? Diba wala? Kaya kailangan is i-glorify natin Panginoon at alamin natin kung ano yung way natin sa buhay natin. So, alam pa para sa ito, no? Meron tayo na sa panood Panginoon. God bless Lord.